Kumusta? Welcome sa channel na Kwento ng Pamilya. Sa isang family dinner, nagbiro ang hipag ko, sayang naman at hindi man lang nakuha ng baby niyo ang itsura ng asawa mo. Tumawa naman ang asawa ko at sumagot, baka may sikreto siya. Nakitawa ang lahat. Ngumiti lang ako, tumayo at iniabot sa kanya ang isang envelope. Dahil nag-uusap na rin lang tayo tungkol sa mga sikreto, buksan mo to. Tumigil ang tawanan, namutla ang mukha niya. Sayang naman at hindi man lang nakuha ng baby niyo ang itsura ng asawa mo. Ang mga salitang binitiwan ni Mariel, Daisy, ay parang patalim na humiwa sa mainit na gabi. Ang dining room na kanina lang ay puno ng masayang kwentuhan ay biglang nanlamig. Tumigil ang lahat ng usapan. Lahat ng kutsara at tinidor ay napahinto sa ere. Kahit ang lumang orasan sa hallway ay tila pigil ang hininga. 7 araw kong pinaghandaan ang gabing ito. 7 araw ng pagkuskos, pagluluto at pag-aayos ng lahat para maging perpekto. Ang espesyal na beef caldereta ay 8 oras kong pinalambot na tinimplahan ng mga herbs mula mismo sa aking garden. Ang aming pinakamagarang porselana na regalo pa noong kasal namin ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Nag-ikot pa ako sa 3 magkakaibang flower shop para lang mahanap ang perpektong bulaklak para sa centerpiece. Bakit? Dahil pagkatapos ng 3 taong pagsasama, pilit ko pa ring pinatutunayan sa pamilya ni Paulo, Jared, na karapat-dapat akong maging asawa niya. Sinusubukan ko pa ring ipakita na hindi lang ako isang ordinaryong babae na pinagtiyagaan ng kanilang golden boy, kundi isang tao na kayang dalhin ang apelyido ng kanilang pamilya. Damang-dama ko ang irony habang nakaupo doon at umaalingaw-ngaw sa pandinig ko ang malulupit na salita ni Mariel. Nakaupo siya sa tapat ko, ang mga daliri niyang bagong manicure ay nakahawak sa wine glass at may ngisi sa labi na parang sinabi niya ang pinakamagandang joke sa mundo. Matagal nang naiinggit sa akin si Mariel. Alam kong ang nakababatang kapatid ni Paulo ang prinsesa ng pamilya hanggang sa dumating ako at hindi niya ako mapatawad dahil nakuha ko ang atensyon ng pamilya. Pero iba ito. Hindi lang ito simpleng kompetisyon ng magbayaw. Ito ay planadong kalupitan na dinisenyo para ipahiya ako sa harap ng mga taong mahalaga sa akin. Lumingon ako kay Paulo, kumakabog ang dibdib ko, umaasa. Hindi. Kailangan ko siyang ipagtanggol ako. Ipagtanggol kami. Inaasahan kong tatayo siya at sasabihin sa kapatid niya na mali at nakakasakit ang sinabi nito na si Baby Gio ay napakaganda at perpekto at walang dudang anak niya. Sa halip, ang asawa ko, ang lalaking nangakong rerespetuhin at proprotektahan ako, ay nagpakawala ng isang kinakabahan na tawa. Yung mahina at pilit na tawa na lagi niyang ginagawa kapag gusto niyang makisama sa pamilya niya kaysa panindigan ng tama. Baka may sikreto si Elena, Olivia, sabi niya, at naramdaman ko ang pagkadurog ng puso ko na parang kristal na bumagsak sa semento. Ang pagtataksil ay agaran at kumpleto. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa hindi niya sinabi. Hindi niya ako ipinagtanggol. Hindi niya ipinagtanggol ang anak namin. Hinayaan niya akong pagtulungan para lang sa murang halakhak ng mga taong hinding-hindi naman ako matatanggap. Ang tawanan na sumunod ay parang asido sa aking dugo. Ang nanay niya, si Mommy Paz, Patricia, na nagpumilit na tawagin ko siyang Mommy pero laging may pag-aalinlangan, ay humahagik-gik sa likod ng kanyang napkin. Ang tatay niya, si Daddy Bert, Robert, na karaniwang seryoso, ay napapangiti habang umiinom ng whiskey. Kahit ang pinsan niyang si Rina, Rebecca, na akala ko ay gusto ako, ay tinakpan ang bibig gamit ang kamay. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa na makita ang pagbagsak ng ibang tao. Pero ang reaksyon ni Yaya Mel, Maria, ang halos kasing sakit ng pagtataksil ni Paulo. Ang aming kasambahay, nakasama na namin simula nang ipanganak si Gio, na nakakita sa akin umiyak sa pagod noong mga unang buwan na walang tulog, na nakakaalam kung gaano ko kamahal ang anak ko. Kahit siya ay natigilan sa pintuan dala ang dessert plates, ang kanyang maamong mga mata ay nanlaki sa gulat at awa. Naririnig ko ang mahinahong paghinga ni Gio sa baby monitor sa side table.
Ang aking maganda at inosenteng 10 buwang gulang na sanggol ay mahimbing na natutulog sa itaas habang ang mga matatanda na dapat niyang pagkatiwalaan ay sinisira ang reputasyon ng kanyang ina sa ibaba. Wala siyang kamalay-malay na kinukwestiyon na pala ang kanyang pagiging lehitimo, na ang kanyang pag-iral ay ginagawang katatawanan. Ang pinakamasakit, ang bahaging nagpaikot ng sikmura ko sa galit at hapis, ay hindi ito ang unang pagkakataon na kinuwestiyon ni Paulo ang pagiging ama niya kay Gio. Mula noong sandaling ilagay ang aming anak sa aking mga bisig sa ospital, nagtatanim na ng duda si Paulo, parang magsasakang naghahanda ng nakalalasong ani. Parang masyadong matango ang ilong niya para sa pamilya natin. Bulong niya isang gabi noong akala niya tulog ako, habang pinag-aaralan ang mukha ng aming bagong silang na anak na parang naghahanap ng ebidensya ng panluloko. "Sigurado ka ba sa timing?" Tanong niya noong nakaraang buwan lang, nagpapanggap na kaswal na usapan habang pinapanood namin si Gio na naglalaro ng blocks. Pero nakita ko ang pagkuwenta sa kanyang mga mata kung paano siya mental na bumibilang pabalik mula sa araw ng kapanganakan ni Gio. Nakita ko siyang nakatitig sa anak namin habang pinaliliguan, habang pinapakain, sa mga tahimik na sandali na dapat sana ay puno ng pagmamahal. Sa halip na pagkamangha, nakita ko ang kalituhan, hinala, at isang bagay na mukhang pagkadismaya. Ang bawat insidente ay pinalampas ko, sapat na pribado para magpanggap na hindi nangyari. Sinabi ko sa sarili ko na naninibago lang siya sa pagiging tatay. Gumawa ako ng mga dahilan para sa kanya, gaya ng ginagawa ng mga asawa kapag hindi pa sila handang harapin ang katotohanan. Pero ang hapunan na ito, ang pampublikong panghihiya sa harap ng mga taong desperado kong sinusuyo. Ito na ang linyang hindi ko na kayang palampasin. Tumingin ako sa paligid ng mesa. Si Mommy Paz ay nakangiti pa rin, yung malamig at mapagmataas na ngiti. Si Daddy Bert ay inaabot ang bote ng wine, komportable sa nangyari. Si Rina ay bumubulong sa asawa niya, malamang nagpaplano na kung paano ikakalat ang tsismis na ito sa buong angkan. At si Paulo, ang asawa ko, ang ama ng anak ko, ay iniiwasan ng tingin ko, biglang naging interesado sa disenyo ng kanyang plato. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang bangin. Hinihintay nilang lahat ang reaksyon ko. Siguro umaasa ng luha o sigawan o baka dramatic na pag-alis. Gusto nila ng eksena. Gusto nilang bumigay ako para ma-comfort nila ang isa't isa tungkol sa kawawang si Paulo na napangasawa, ang isang baliw na babae. Sa halip, may nabuong linaw sa loob ko. Isang linaw na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang buwan. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita akong madurog. Hindi ako magmamakaawa para sa kanilang pagtanggap o ipagtatanggol ang sarili ko laban sa mga paratang na walang basehan. Gagawin ko ang mas mainam. Dahan-dahan akong tumayo, ang bawat galaw ko ay kalmado at kontrolado. Ang tunog ng upuan ko sa sahig ay tila napakalakas sa biglaang katahimikan. Sinundan ako ng tingin ng lahat habang inaayos ko ang aking damit at naglakad patungo sa kwarto nang may kalmadong dulot ng pagkaalam kung ano ang dapat gawin. Sa likuran ko, naririnig ko ang mga bulungan. Siguro nagtataka kung mag-iimpake na ba ako o tatawagan ang nanay ko para umiyak. Wala silang ideya na naglalakad ako patungo sa bagay na magpapabago ng aming mga buhay magpakailanman. Sa aking jewelry box, sa ilalim ng mga perlas na regalo ni Paulo noong anibersaryo namin, nakatago ang isang puting envelope. Ilang buwan ko nang dala ang sikretong ito, naghihintay ng tamang oras para ibunyag. Ngayong gabi, napalilibutan ng mga taong nag-aakalang mas may alam sila sa buhay ko at sa anak ko, ito na ang tamang oras. Pagbalik ko sa dining room, hawak ang envelope, ipapakita ko sa kanilang lahat kung ano ang mangyayari kapag minaliit mo ang isang babaeng puno na. Hinaplos ng mga daliri ko ang gilid ng envelope habang kinukuha ko ito mula sa ilalim ng kwintas. Ang papel ay parang mas mabigat kaysa sa dapat, dala ang bigat ng 3 buwang sikreto at kapangyarihang wasakin ang lahat ng akala ni Paulo at ng kanyang pamilya tungkol sa akin. Isang Martes ng umaga noong Hulyo, nang maabot ko ang aking limitasyon. Natutulog noon si Gio at naabutan ko si Paulo sa kusina, nag-i-scroll sa kanyang telepono na may malayong tingin.
Nang imungkahi kong magpa-family picture kami para sa baby book ni Gio, napailing siya. Siguro kapag mas malaki na siya, bulong niya, ni hindi tumitingin mula sa screen. Kapag mas defined na ang features niya, parang ang anak namin ay isang hindi tapos na sketch sa halip na isang perpekto at magandang bata na karapat-dapat sa pagmamahal ng ama. Nang hapong iyon, pagkaalis ni Paulo papasok sa trabaho, naupo ako sa sahig ng kwarto gamit ang laptop at nag-research ng mga DNA testing facilities. Hindi yung mga nabibili sa online na kit. Masyadong casual yon, masyadong hindi mapagkakatiwalaan para sa ganito kahalagang bagay. Kailangan ko ng clinical accuracy, profesional na dokumentasyon at hindi matututulang patunay. Ang biyahe papunta sa Makati Genetics Center ay tumagal ng eksaktong 43 minuto kung walang traffic. Pinili ko sila dahil malayo sa aming neighborhood para hindi ako makasalubong ng kakilala. Ang gusali ay tahimik at formal. Si Dr. Santos ay may maamong mga mata sa likod ng salamin. Pero naging seryoso ang mukha niya nang ipaliwanag ko ang kailangan ko. Nasa edad 50s na siguro siya at may pasensya ng isang taong narinig na ang lahat ng sikreto ng pamilya. Sigurado ka ba dito? Tanong niya, malumanay pero matatag ang boses. Ang mga test na ito ay may mga kahihinatnan na higit pa sa mga sagot. Minsan, ang katotohanan ay lumilikha ng mas maraming problema kaysa sa kawalan ng katiyakan. Pinag-isipan ko ang babala niya ng 3 segundo bago tumango. Kailangan kong malaman. Ang pagkuha ng sample ay parang surreal. Parang nag-iipon ako ng ebidensya para sa isang krimen na hindi ko ginawa. Ang buhok ni Gio ay galing sa maliit niyang suklay. Ginintuang hibla na napakanipis na halos liparin kapag hiningahan ko. Binalot ko ito ng maingat sa malinis na tissue, nanginginig ang mga kamay habang sinasara sa container. Ang sipilyo ni Paulo ay mas madaling makuha, pero mas mahirap sikmurain. Nakatayo sa banyo namin ng alas 5 ng umaga, maingat na kinakaskas ang bristles sa plastic bag. Pakiramdam ko ay estranghero ako sa sarili kong bahay. Ito na ang naging takbo ng kasal ko. Mga patagong operasyon at investigasyon sa halip na tiwala at komunikasyon. Halos walang tao sa waiting room ng laboratorio ng umagang iyon. Pinunan ko ang mga papeles gamit ang matatag na kamay at pinili ang expedited processing o mabilisang resulta. Ang 2 linggo ay parang isang eternidad, pero ang karaniwang proseso ay isang buwan at hindi ko kayang maghintay ng ganon katagal. Ang 14 na araw na iyon ang pinakamahaba sa buhay ko. Tuwing umaga, gigising ako na nag-iisip kung ito na ba ang araw na darating ang resulta. Tuwing gabi, tinitignan ko ang mailbox nang kumakabog ang dibdib. Samantala, lumala pa ang ugali ni Paulo. Nagsimula siyang umuwi ng late, sinasabing may bagong projects at demanding na kliyente. Kapag nasa bahay siya, nakikipag-interact siya kay Gio na parang humahawak ng hiniram na gamit. Maingat, malayo ang loob, pansamantala. Kapag oras ng paligo, sa halip na mga nakakatawang boses at laro, naging mechanical na lang ang lahat. Ang breaking point ay dumating noong may barbecue sa bahay ng kapatid niya. Ang pamangkin ni Paulo na si Thomas ay tumakbo para ipakita kay Gio ang laroang truck at nagsimulang magkomento ang lahat kung gaano magkamukha ang 2 bata. Normal na kwentuhan ng pamilya, pero nahuli ko ang ekspresyon ni Paulo, isang pangit at mapaghinalang tingin, na parang nag-a-analyze ng genetic evidence sa halip na manood ng mga batang naglalaro. Nang banggitin ang hipag niya kung gaano kamukha ni Gio si Paulo noong bata pa ito, sinabi niya, "Sa tingin mo? Hindi ko makita eh." Nagpaalam ako papuntang banyo at umiyak ng 10 minuto. Dumating ang envelope noong Huwebes, nakahalo sa mga bills at flyers ng grocery. Nanginginig ang kamay ko habang pinupunit ito. Nilalaktawan ang mga teknikal na salita para hanapin ang konklusyon na magdidikta ng buhay ko. Probability of paternity, 99.999%. Ang ginhawa ay napakatindi na paupo ako sa sahig ng kusina. Nagkalat ang mga papel sa paligid ko. Lahat ng buwan ng mga bulong, lahat ng mapanuring tingin. Lahat ng sandaling inisip ko kung nababaliw na ba ako, napawalang bisa ng siyensya. Pero ang ginhawa ay mabilis na napalitan ng galit. Matinding galit sa asawa ko dahil pinalusot niya ako sa impyernong ito, dahil pinagduda niya ako sa sarili ko,
dahil tinuring niyang isang malaking tanong ang anak namin sa halip na isang biyaya. 3 oras kong tinitigan ang resulta, umiiyak mula sa ginhawa patungo sa galit hanggang sa naging kalungkutan. Dahil kahit hawak ko na ang patunay, may nasira na sa pagitan namin ni Paulo. Ang katotohanang kinailangan ko pa ang test na ito ay nangangahulugang sira na ang tiwala sa aming pagsasama. Ang dapat sana ay kumprontahin siya agad, ibato ang papel sa mukha niya at humingi ng apology. Pero may mas malalim na plano akong nabuo. Bumalik ako sa laboratorio at humingi ng maraming kopya sa official letterhead. Profesional, hindi matututulan na dokumentasyon. Ipinaprint ko ito sa makapal na papel, yung ginagamit sa mga legal na dokumento, at humingi ng selyadong envelope na may official stamp. Ang isang kopya ay nasa safety deposit box, ang isa ay sa folder ng financial documents. Pero ang pangatlo, ang pinili ko para sa maximum impact ay inilagay ko sa puting envelope sa jewelry box ko. Ilang linggo kong dala ang sikretong ito bilang sandata. Tuwing may sinasabing masakit si Paulo tungkol sa itsura ni Gio, hinahawakan ko ang envelope at nakakaramdam ng kapangyarihan. Tuwing nagpapalitan ng makahulugang tingin ang pamilya niya, pinaaalalahanan ko ang sarili ko na hawak ko ang katotohanan. Ang pinakamahirap ay ang panunood kay Paulo kasama si Gio. Nakakakita ng duda kung saan dapat ay pagmamahal lang. Inaabot ng anak namin ang mukha ng ama niya. Masayang dumadaldal, walang kamalay-malay na ang lalaking may hawak sa kanya ay kinukwestiyon ang kanyang pagkatao. Pero naghintay ako, matiyaga gaya ng isang mangangaso para sa tamang pagkakataon. Ngayong gabi, habang umaalingaw-ngaw pa ang mga salita ni Mariel at sariwa ang pagtataksil ni Paulo, dumating na ang sandali. Ang paglalakad pabalik sa dining room ay parang prosesyon patungo sa bitayan, pero hindi ako ang bibitayin. Ang bawat hakbang ko ay sadyang mabigat sa sahig, tunog na nagbabadya na may magbabago. Nakaupo pa rin sila kung saan ko sila iniwan, nakatigil sa hindi komportableng eksena ng guilt at kuryosidad. Si Mommy Paz ay hawak pa ang wine glass. Si Daddy Bert ay hinihiwa ang karne, iniiwasang tumingin. Si Rina ay may binubulong sa asawa. Pero si Paulo ay hindi mapakali, tinutupi-tupi ang napkin niya. Ramdam ang kaba niya, parang nararamdaman niyang may parating na panganib. Nang lumitaw ako sa pintuan, hawak ang envelope, parang tumigil ang paghinga ng buong kwarto. Dahil nagbabahagian tayo ng sikreto ngayong gabi, sabi ko, malinaw ang boses sa buong silid. Buksan mo ito. Inilapag ko ang envelope sa harap niya. Ang tensyon ay parang kuryente. Ang mayabang na ekspresyon ni Paulo kanina ay nawala parang kandilang hinipan ng hangin. Tumingala siya sa akin at sa unang pagkakataon nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi na ito ang asawang nasanay siyang baliwalain. Hindi na ito ang babaeng tumatanggap lang ng pangungutya. Para saan to, Elena? Nawala ang kumpiyansa sa boses niya. Hindi ako sumagot. Tumayo lang ako sa likod ng upuan niya. Kinuha ni Paulo ang envelope nang nanginginig ang kamay. Inikot-ikot niya ito. Walang makita, kundi ang pangalan niya na nakasulat sa sulat kamay ko. Buksan mo lang, mahina kong sabi, at may tono sa boses ko na nagpatigil kay Mommy Paz sa pagkain. Dahan-dahan niyang binuksan, siguro iniisip na bill lang ito. Pero sa sandaling nakita ng mata niya ang letterhead, nagbago ang lahat. DNA Paternity Testing Laboratory. Nakasulat ng malaki at bold letters. Sa ibaba nito, Conclusive Paternity Analysis Results. Pinanood ko ang pagbabago ng mukha niya. Namutla siya na parang mahihimatay. Bumuka ang bibig, tapos sumara. Binasa niya ang unang talata, tapos inulit. Nanginginig na ang mga daliri niya. Ang tunog ng papel habang nanginginig ang kamay niya ay napakalakas sa katahimikan ng kwarto. 20 taon ng kayabangan at kumpiyansa, gumuho sa isang iglap. Ito ang lalaking kinuwestiyon ng sariling anak na pinaramdam sa akin na sinungaling ako, na ipinahiya ako para sa konting tawanan. Ngayon, hindi na siya makapagsalita. Ang katahimikan ay nakasakal. Naririnig ko ang paghinga ni Gio sa monitor. Ano yan, Paulo? Ang boses ni Mariel ay bumasag sa katahimikan. Nakadungaw siya ngayon, ang kayabangan ay napalitan ng pagkatsismosa. Inabot niya ang papel mula sa kapatid niya.
Mabilis akong kumilos. Tinakpan ko ng kamay ko ang dokumento bago niya mahawakan. Hayaan niyong magpaliwanag ang anak niyo kung ano ang ibinibintang niya sa akin sa loob ng maraming buwan, sabi ko. Ang boses ko ay may nakakatakot na kalmado na nagpagasp kay Mommy Paz. Naintindihan na ng lahat. Hindi lang ito tungkol sa papel. Tungkol ito sa mga hinala at pagsira ng tiwala. Sinubukan ni Paulo magsalita. Elena, this isn't... Tumigil siya. Naghintay ako. Hayaan siyang maghirap. Maybe we should... Singit ni Rina. No, sabi ko. Isang salita pero sapat na para patahimikin siya. Wala tayong gagawin. Dapat ipaliwanag ni Paulo sa lahat kung bakit naramdaman niyang kailangan niyang ipatest ang paternity ng anak niya ng patago. Ay, hindi pala patago, 'di ba? Ginawa niyang biro at pinaramdam sa akin na kriminal ako. Ibinaba ni Daddy Bert ang tinidor. Paulo, ano ang sinasabi niya? Pero hindi makasagot si Paulo. Inalis ko ang kamay ko sa papel. Hinayaang makita nila ang official letterhead. Naglakad ako papunta sa high chair ni Gio. Binuhat siya at hinalikan sa noo. Amoy baby shampoo at inosente siya. Nang humarap ako sa mesa, ang katahimikan ko ay mas masakit pa kaysa sa anumang sumbat. Nabasag ang katahimikan nang magsalita si Paulo. Elena, honey. Ano kasi? Nauutal siya, puno ng panik at hiya ang mukha. You have to understand, it was just family banter. Nagbibiruan lang tayo. Nilaro-laro ko si Gio. Biro, inulit ko, mapait ang lasa. Yun ba ang tawag natin sa ilang buwan ng pagdududa sa anak mo? Jokes? Nanginig ang hawak ni Mommy Paz sa baso. Nakatitig pa rin si Paulo sa resulta. Hindi mo naiintindihan ang pressure. Ang daming nagsasabi, nagkokomento na iba ang itsura niya. At ako, sinong mga tao? Pinutol ko siya. Ang kapatid mo? Ang pamilya mo? Ang mga taong kani-kanina lang ay pinaparamdam sa akin na outsider ako? Nagbibiro lang kami, Elena. Diyos ko, napakadramatic mo naman. Biglang singit ni Mariel. Sinusubukang ibalik ang tapang pero halatang pilit. Nagbibiro, sabi ko nang walang halong tuwa. Ginawa mong biro ang pagiging lehitimo ng anak ko sa harap ng pamilya ng tatay niya. At nang ang asawa ko, na dapat nagtanggol sa amin, ay nakitawa pa, tinawag mong biro yon? Tumili sa tuwa si Gio at pumalakpak na parang inaasar sila sa kainosentehan niya. Si Daddy Bert ang unang bumigay. Ang lalaking nagtayo ng negosyo sa construction gamit ang pride ay tumingin sa akin ng may respeto. May utang akong apology sa'yo, Elena. Seryoso ang boses niya. Ang nangyari ngayong gabi ay mali. Deserve mo ang mas maayos na trato, lalo na mula sa anak ko. Napahawak sa dibdib si Mommy Paz at nakita kong naluluha siya. Totoong luha. Oh, hiha, bulong niya. Patawarin mo kami. Hindi sinabi ni Paulo na may duda siya at hindi kami dapat nakisali sa biro na yon. Kahit si Rina ay parang gustong lumubog sa lupa. Magbubuk na ako ng Grab, bulong niya sa asawa. Pero si Mariel, ang nagsimula ng lahat, ay nakatingin sa akin ng may takot. Pinlano mo to, ako sa niya. Alam mo ang ginagawa mo nung dinala mo dito ang envelope na yan. Inilipat ko si Gio sa kabilang balakang at ngumiti. Talaga? Tama ka? Pinlano ko to. Gaya ng pagplano mo sa komentong yon na hindi kamukha ni Gio ang tatay niya. Ang kaibahan, ang plano ko ay base sa katotohanan. Namula si Mariel. Padabog siyang tumayo. Ridiculous. Hindi ako uupo dito at makikinig sa kalokohang to. Kinuha niya ang bag niya. Walang pumipigil sa iyong umalis, sabi ko. Pero bago ka umalis, baka gusto mong isipin kung bakit kailangan mong magkomento ng ganon. Tungkol ba talaga sa itsura ni Gio? O tungkol sa inggit mo? Tumigil siya sandali, pero dahil hindi gawain ni Mariel ang mag-reflect, nag-storm out siya at padabog na isinara ang pinto. Naging mabigat ang katahimikan. Tumikhim si Paulo. Siguro dapat pag-usapan natin to ng pribado, Elena. Hindi. Madiin kong sagot. Ang mga sikreto ay kailangan ng audience, Paulo. Gaya ng joke mo. Napapikit siya. Gusto mong ipalandakan ang duda mo sa anak natin sa harap ng pamilya mo? Gusto mong gawin akong katatawanan? Kaya ngayon, haharapin natin ang konsekwensya?
ng publiko. Ramdam ko ang pagbabago ng tingin nila sa akin. Mula sa pagiging outsider, ngayon ay may respeto na. Naging awkward ang natitirang oras ng gabi. Maagang umalis si Narina. Tahimik na nagligpit si Yaya Mel. Nang tulog na si Gio at nakaalis na ang mga bisita, doon nagsimula ang tunay na pagtutuos. Nakatayo ako sa kwarto, nakatingin sa maleta sa kama. Lumitaw si Paulo sa pinto, maputla pa rin. "Anong ginagawa mo?" Bulong niya. "Nag-iimpake." "Aalis ka? Elena, please, maayos natin to. Ngayong gabi ay ipinahiya mo ang nanay ng anak mo," sabi ko habang nagtutupi ng maong. "Ngayong gabi ay pinili mo ang tawa nila kaysa sa dignidad ko." Lumapit siya. Alam kong nagkamali ako, pero hindi solusyon ang pag-alis. Humarap ako sa kanya. "Hindi ako aalis habang buhay," sabi ko, at nakita ko ang ginhawa sa mukha niya. "Pero pinapakita ko sa iyo na kaya ko. Ang babaeng pinakasalan mo, yung iiyak lang at magpapanggap na walang nangyari." "Wala na siya, Paulo. Sabihin mo kung anong kailangan mo," desperado niyang sabi. Naupo ako sa kama. Marriage counseling, totoong counseling, full financial transparency. Gusto ko ng access sa lahat ng account, investment at desisyon. At public apology sa lahat ng nakarinig na kinwestiyon mo ang pagiging ama mo kay Gio. "Oh, sige. Kahit ano, Elena." "Pumayag ka agad," obserbasyon ko. "Parang damage control lang to para sa'yo. Gusto ko lang maging okay tayo ulit." "Hindi na tayo magiging okay ulit sa paraang gusto mo, Paulo. Tapos na ang kasal kung saan nagmamakaawa ako para sa approval ng pamilya mo." Sa sumunod na 3 araw, tumira ako sa kapatid ko. Tumatawag si Paulo, nagpapadala ng bulaklak. Pero ang distansya ay nagbigay sa akin ng linaw. Pagbalik ko, iba na ako. Una kong ginawa ay palitan ang password ng joint account namin. Tumawag ako sa financial advisor para humingi ng kopya ng lahat. Ang dami kong nadiskubre. May retirement account na hindi ko alam. Mga investment na para sa negosyo niya imbes na sa pamilya. Ang pinakamatinding na diskubre ko ay 3 estimates para sa paternity testing services na nakatago sa files niya. May petsang 2 buwan pa lang si Gio. Matagal na pala niyang plano, hindi lang niya tinuloy. Ako pa ang gumawa para sa kanya. Nang gabing iyon, nakita ako ni Paulo na nag-aayos ng papeles. "Spring cleaning?" Biro niya. Tumingin ako sa kanya, hindi bilang partner, kundi bilang taong kailangan kong pag-ingatan ang sarili ko. Parang ganon, sinisigurado ko lang na naiintindihan ko ang sitwasyon natin. 2 buwan nang lumipas, dumating ang first birthday ni Gio. Puno ng balloons at may banner na, "Happy First Birthday, Gio." Dumating sina Mommy Paz at Daddy Bert, formal pero mabait. Wala si Mariel. Nag-text lang siya ng, "Won't be able to make it." Mabuti na rin yon. Nang mag-speech si Paulo, tahimik ang lahat. "Gusto kong magsalita," anunsyo niya. "May mga narinig siguro kayo." Simula niya, nanginginig ang boses. Ito ang public accountability na hiningi ko. Ilang buwan na ang nakakaraan, nagkaroon ako ng mga duda kay Gio na walang basehan at nakakasakit sa asawa ko. Kinuwestiyon ko ang isang bagay na hindi dapat kinuwestiyon. Nakita ko ang gulat sa mga kapitbahay. Nagpa-DNA test si Elena para patunayan ang hindi naman dapat kailangang patunayan, na si Gio ay anak ko 99.99%. "Sorry, Elena." Ang palakpak ay mahina, magalang. Dapat ay masarap sa pakiramdam, pero nakakalungkot. Nakakalungkot na kinailangan pa ng laboratory result para sa pagmamahal. Lumapit sa akin si Dr. Santos, ang aming counselor. "Mahirap ba?" "Oo," sagot ko. Akala ko closure, pero parang necessary but insufficient. Sa mga sumunod na linggo, mas naging payapa ang mga family dinner dahil wala si Mariel. Mas naging mabuti ang pakikitungo ni na Mommy Paz at Daddy Bert. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nasa akin. Tumigil na akong maghintay ng validation. Ang babaeng desperada sa pagmamahal ng biyenan ay wala na. Pinalitan ng babaeng alam na mas mahalaga ang respeto kaysa sa pagtanggap. Lalaki si Gio na nakikita ang nanay niya na lumalaban para sa sarili at para sa kanya. Ang envelope na yon ay hindi lang resulta ng DNA. Nilalaman noon ang pagbabago ko,
mula sa babaeng nagmamakaawa tungo sa babaeng nagdedemand ng respeto. Nahook ka ba sa kwentong ito ng matinding paghihigante? Pindutin na ang like button. Ano ang paborito mong parte? Yung inabot ni Elena ang envelope? I-comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod na kwento sa Kwento ng Pamilya.